magandang gabi sa inyo, Judy. Itago nyo na lang ako sa pangalang Robert. Ang kwento na ito ay hango sa totoong pangyayari at karanasan ko noong bata pa ako. Ulila na kami sa ama't ina. Si ate ang nagsilbing magulang ko. Isang hapon habang ako ay nagkakape, bigla akong tinawag ni ate at inutusan ako na bumili ng gagamitin niya sa pagluluto ng aming hapunan. Robert, halika nga dito. Opo ate, bakit po? Ibili mo muna ako ng sangkap para sa lulutuin kong ulam natin. Naku ate, malayo-layo pa yung tindahan sa atin. Sos, sige na. Huwag ka nang magreklamo. Wala tayong uulamin ngayon. Ayon, dali-dali nang lumakad si Robert para hindi siya gabihin sa pag-uwi. Habang naglalakad si Robert ay palingon-lingon siya sa daan. Wala naman kung anong nakikita, kaya ang ginawa ay pakanta-kanta habang naglalakad. Hanggang sa nakaabot na siya sa tulay papuntang kabilang sitio para bumili ng mga sangkap na utos ng kanyang ate. Hanggang sa nakarating na siya sa tindahan at bibili na ng mga sangkap. Pabili po. Oh, iho. Anong bibilhin mo? Pabili nga po ako ng 10 sibuyas, 10 bawang, at 10 kalamansi, at 1 kilong asin. Ang dami mo namang bibilhin, iho. Opo ate, malayo-layo din kasi yung bahay namin. Sa kabilang sityo pa po ako. Nako, sa kabilang sityo ka pa? Uuwi? Iho? Opo ate, bakit po ate? Nako, iho. Mag-iingat ka dyan sa tulay, ha? Kasi balibalita dito ay maraming nang inaaswang dyan, iho. Lalo na ngayong padilim na. Abangan natin ang susunod na kabanata kung ano ang mangyayari kay Robert sa kanyang pag-uwi.